Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa, maaring may pera na naghihintay sa inyong pangalan sa SSS o GSIS ngayon din. Hindi ito biro, hindi ito scam. Ito ay tunay na benepisyo, COLA back pay, 13th month pension, survivorship supplement, pension recomputation, na libu-libong Pilipinong senior ang hindi pa nakukuha dahil sa iisang dahilan. Hindi sila nagsasalita at hindi sila nagtatanong. Ngunit pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito ngayong Mayo 19, 2026, malalaman na ninyo ang eksaktong hakbang na dapat ninyong gawin bukas ng umaga. Manatili kayo. Ang impormasyon na ito ay maaaring magdagdag ng 15,000 piso o higit pa sa inyong bulsa bago matapos ang taon. Mga kababayan nating mga senior, mga lolo at lola, mga dating guro, pulis, sundalo, manggagawa at opisyal ng gobyerno. Kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa, huwag ninyong palayain ang screen na ito ngayon dahil ang susunod na 10 minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay sa pinansyal na paraan na hindi ninyo inaasahan. Ngayong Mayo 19, 2026, nagtitipon tayo para pag-usapan ang isang bagay na totoong mahalaga. Ang mga benepisyong karapat-dapat sa inyo na maaaring hindi pa ninyo natatanggap at ang mga paraan para makuha ang mga iyon bago matapos ang taong ito. Ang 15,000 piso na binabanggit natin ngayon, ito ay hindi numero na basta-basta sinasabi. Ito ay nakabase sa tunay na mga kwento ng tunay na mga tao. Mga taong tulad ninyo. Mga taong nagtrabaho ng buong buhay nila. Nagbayad ng kanilang kontribusyon. Pinagsilbihan ang bansa. At ngayon ay hindi kumukuha ng lahat ng kanilang nararapat. Isipin ninyo si Aling Tessie, 68 taong gulang, dating guro sa Cavite. Sa loob ng 3 taon, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, patuloy siyang nakatanggap ng kanyang regular na GSIS pensyon. Ngunit hindi niya alam, walang nagpaliwanag sa kanya, na may survivorship supplement na 5,000 piso bawat buwan na pwede niyang makuha bilang byuda ng isang namatay na miyembro. 3 taon, 36 na buwan. Mahigit 180,000 piso ang hindi niya natanggap. Hindi dahil hindi siya kwalipikado, kundi dahil walang pumunta sa kanya para sabihing may karapatan siya. At ngayon, sa video na ito, gusto kong tiyakin na hindi kayo ang magiging susunod na Aling Tessie. Mayroon ding si Mang Ernesto, 72 taong gulang, dating manggagawa sa isang pabrika sa Laguna. Miyembro siya ng SSS sa loob ng mahigit 30 taon. Nagbayad siya ng tapat. Ngunit nang mag-apply siya ng retirement, hindi niya alam na sa ilalim ng Republic Act 1199 o ang Social Security Act of 2018, mayroon siyang karapatang humiling ng pension recomputation, isang muling pagkukwenta ng kanyang buwanang pensyon batay sa pinakabagong sahod na tinanggap niya bago mag-retire. Ang resulta? Ang kanyang monthly pension ay maaaring tumaas ng 800 hanggang 2,000 piso bawat buwan. At ang hindi natanggap na dagdag sa nakaraang 2 taon, dapat na bayaran ng paurong. Iyon ang malaking halaga na hindi lamang pangako, karapatan iyon na may suporta ng batas. Kaya nandito tayo ngayon, hindi para managinip, kundi para kumilos. Pag-usapan natin ng maayos kung saan ba talaga nanggagaling ang tinatawag nating 15,000 na dagdag. Una sa lahat, mayroon tayong SSS Anniversary Bonus at Special Cash Gifts. Sa ilalim ng Republic Act 1199, ang Social Security System ay may kapangyarihang magbigay ng espesyal na cash gifts sa mga miyembro na nag-retire pagkatapos ng maraming taon ng kontribusyon. Ang halaga nito ay maaaring umabot sa 5,000 hanggang 10,000 piso sa isang bayad, depende sa bilang ng inyong taon bilang miyembro at sa kabuuang bilang ng inyong monthly contributions. Ngunit narito ang problema. Ang SSS ay hindi automatikong nagpapadala ng pera sa inyong pintuan. Kailangan ninyong mag-apply, kailangan ninyong humingi, at kung hindi ninyo hinihingi, hindi kayo bibigyan. Ganoon kadali ang pagkalugi ng libu-libong piso.
Pangalawa, mayroon tayong GSES Cost of Living Allowance o COLA. Para sa mga dating empleyado ng gobyerno, mga guro, nurse, pulis, bombero, sundalo, opisyal ng lungsod at munisipyo, ang GSIS ay may patuloy na isinasagawa na panapanahong pagtaas ng pensyon sa pamamagitan ng COLA adjustments. Ngunit narito ang sitwasyon na madalas na nangyayari. Kung ang inyong pensyon ay hindi na-update ng maayos sa loob ng maraming taon, ang mga COLA na iyon ay nag-iipon. At kapag natuklasan ninyo ito at nag-file kayo ng tamang request, ang mga naipon na COLA na hindi pa natanggap ay dapat na bayaran ng paurong. Para sa maraming GSIS pensioners, ito mismo ang pangunahing pinagmulan ng 15,000 o higit pang naipong bayad na hindi pa nakukuha. Pangatlo, mayroon tayong SSS Pension Recomputation. Para sa mga miyembro ng SSS na nagretiro bago ang taong 2023, mayroon ng bagong computation formula na nagpapataas ng pension amounts. Kung ang inyong SSS pension ay kinukuha pa rin batay sa lumang formula, kayo ay may karapatang mag-apply ng recomputation. Ang dagdag sa buwanang pensyon mula rito ay maaring mukhang maliit, 500 hanggang 1,200 bawat buwan. Ngunit kung ang dagdag na ito ay hindi pa natanggap sa loob ng 2 o 3 taon, ang buong halaga nito ay dapat bayaran ng paurong at doon ang gagaling ang malaking halaga na maaaring makuha ninyo sa iisang pagbabayad. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong. Kasama ba kayo sa mga kwalipikado? Para sa mga miyembro ng SSS, kwalipikado kayo kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa at nagre-retiro na o tumatanggap na ng buwanang pensyon. Kwalipikado rin kayo kung mayroon kayong hindi bababa sa 120 monthly contributions sa SSS bago kayo nag-retire o kung kayo ay 65 taong gulang na at mandatory na kayo na mag-retire kahit kulang ang inyong contributions. At kung kayo ay surviving spouse ng isang namatay na SSS member o pensioner, mayroon kayong hiwalay na karapatan sa survivorship pension at posibleng funeral benefit na 20,000 piso. Para sa mga miyembro ng GSIS, ang kwalipikasyon ay naiiba. Kwalipikado kayo kung naglingkod kayo sa gobyerno ng hindi bababa sa 15 na taon at nagretiro sa tamang edad. At kung kayo ay nagretiro bago ang taong 2003, mayroon kayong espesyal na karapatang suriin kung natanggap na ninyo ang lahat ng COLA adjustments na naipon sa loob ng maraming taon ng inyong pagre-retiro. Ito ang palaging pinagmulan ng napakalaking back pay para sa mga matatandang pensioners. Mahalaga rin na malaman ninyo ito. Hindi kayo kailangang pumili sa pagitan ng SSS at GSIS. Kung kayo ay nagtrabaho sa private sector at pagkatapos ay lumipat sa gobyerno o kabaliktaran naman, maaari kayong mag-claim ng pensyon mula sa dalawang ahensya. Maraming seniors ang hindi alam ito. Nag-aaksaya sila ng libu-libong piso bawat buwan sa hindi pag-avail ng kanilang karapatan mula sa isa sa dalawa. Pag-usapan natin ang mga konkretong numero. Para sa isang tipikal na SSS retiree na nag-contribute ng 30 taon at nagretiro sa edad na 60, ang kasalukuyang average na buwanang pensyon ay nasa pagitan ng 4,000 at 9,000 piso bawat buwan, depende sa average monthly salary credit o AMSC. Sa ilalim ng bagong formula, pagkatapos ng Republic Act 1199, ang pinakamababang pensyon ay itinakda sa 2,000 piso bawat buwan para sa mga miyembro na may 10 hanggang 19 taon ng kontribusyon at 2,400 piso bawat buwan para sa mga may 20 taon o higit pa. Ngunit ang recomputation, ang muling pagkukwenta ng inyong pensyon batay sa pinakabagong sahod na kinita ninyo bago mag-retire, ay maaaring magdagdag ng 500 hanggang 3,000 piso bawat buwan sa inyong benepisyo. Para sa mga GSIS retirees, ang Basic Monthly Pension o BMP ay kinukwenta bilang 2.5% ng inyong Average Monthly Compensation o AMC, pinarami sa bilang ng inyong taon ng serbisyo. Halimbawa, kung ang inyong AMC ay 20,000 piso at naglingkod kayo ng 30 taon, ang inyong BMP ay magiging 15,000 piso bawat buwan. Bukod doon, ang GSIS ay nagbibigay ng enhanced pension para sa mga retirees na 77 taong gulang
o higit pa sa ilalim ng Age-Based Pension Enhancement Program na nagdadagdag ng karagdagang 10% sa inyong buwanang bayad. Kung kayo ay 77 pataas at hindi pa ninyo naririnig ang tungkol sa enhancement program na ito, pumunta kayo sa GSIS Regional Office ninyo ngayong linggo na. At narito ang pinaka-exciting na bahagi, ang 13th month pension. Pareho ang SSS at GSIS sa pagbibigay ng isang karagdagang buwanang pensyon bilang katumbas ng isang buwan na bayad bawat Disyembre. Ngunit kung hindi kayo nagrehistro ng tama o kung kayo ay may pending na update sa inyong account tulad ng hindi pa na-update na bank account number o address, maaaring hindi kayo makatanggap nito ng automatiko. Para sa maraming GSIS pensioners, ang kanilang naipon na COLA back pay at 13th month pension na magkasama ay umabot sa 15,000 piso o higit pa. At ito ang eksaktong inuusapan natin ngayon. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na kailangan ninyong iwasan, ang mga panganib na maaaring magpalala ng inyong sitwasyon kung hindi kayo maingat. Una, ang re-employment clawback. Kung kayo ay isang SSS pensioner na nagbalik sa trabaho at kumikita ng higit sa limitasyon na itinakda ng batas bawat buwan, ang inyong pensyon ay maaaring suspindihin o bawasan. Madalas na hindi ito alam ng mga seniors na nagtatrabaho pa rin bilang consultant, part-time employee, o kahit bilang bayad na tagapayo sa mga negosyo. Hindi ito parusa ng gobyerno. Ito ay bahagi ng batas. Ngunit kailangan kayong abisuhan ng inyong employer at ng SSS kung kayo ay bumalik sa trabaho. Kung hindi kayo sigurado sa inyong sitwasyon, makipag-usap sa pinakamalapit na SSS branch bago huli ang lahat. Pangalawa, ang delayed reporting ng kamatayan ng beneficiary. Nakakalungkot man sabihin, ngunit mayroon talagang mga pamilya na patuloy na tumatanggap ng pensyon ng isang pumanaw na miyembro nang hindi inuulat ang kamatayan sa SSS o GSIS. Kapag natuklasan ito ng mga ahensya at natutuklasan nila ito sa pamamagitan ng cross-checking sa PSA Death Records, ang lahat ng labis na bayad ay ire-recover at maaari pang magsimula ng legal na aksyon. Huwag hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Ang tamang bagay at ang ligtas na bagay ay iisa lamang, iulat ang kamatayan ng miyembro sa loob ng 30 araw. Pangatlo, ang mga tax implications. Para sa karamihan ng Filipino seniors, ang SSS at GSIS pensyon ay hindi kinatax sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ngunit kung kayo ay may ibang kita, rental income, business income, o kahit foreign pension, maaaring kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Ang hindi pag-file ng ITR ay maaaring magdulot ng penalties na mas masakit pa sa tax mismo. Kung hindi kayo sigurado, bumisita sa pinakamalapit na BIR office para sa libreng konsultasyon. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng lahat, ano ang gagawin ninyo bukas ng umaga? Kung kayo ay SSS pensioner, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at personal na humingi ng pension recomputation request form. Dalhin ang inyong SSS ID, dalawang valid government IDs, at ang inyong pinakabagong pension voucher o bank statement na nagpapatunay ng inyong kasalukuyang pension amount. Ipaliwanag sa kawani ang inyong layunin ng malinaw. Sabihin ninyo ang eksaktong salitang ito. Nais ko pong malaman kung kwalipikado ako sa pension adjustment o recomputation. Gamitin ang eksaktong mga salitang iyon. Mas mabilis kayong masiserbisyuhan kung malinaw ang inyong kahilingan. Kung kayo naman ay GSIS pensioner, ang proseso ay medyo mas detalyado. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS Regional Office, hindi lang branch kundi regional office, at humingi ng statement of account para sa inyong buong pension history. Dito ninyo makikita kung may mga buwan na may gaps o wala kayong natanggap na COLA adjustments. Kung merong mga gaps o nawawalang buwan sa inyong pension history, mag-file ng pension reinstatement o adjustment request ng personal. Huwag gawin ito sa telepono. Personal na pagbisita ang mas epektibo at mas mabilis. Siguraduhin ding may kasama kayong miyembro ng pamilya bilang saksi. Para sa lahat, SSS man o GSIS kayo, meron tatlong bagay na kailangan ninyong i-update ng mabilis sa inyong record.
ang inyong kasalukuyang address, ang inyong aktibong bank account number para sa direct deposit, at ang inyong designated beneficiary. Libo-libong piso ang napupunta sa gobyerno bawat taon dahil lang sa hindi na update na bank account ng mga pensioners. Huwag kayong maging isa sa kanila. Gawin ito ngayong buwan. Mas mabuti pa, gawin ito ngayong linggo. Bilang bonus, ibabahagi ko sa inyo ang 3 estratehiya na ginagamit ng mga matalinong seniors para mapakinabangan ng husto ang kanilang retirement benefits. Una, i-time ang inyong retirement ng tama. Kung kayo ay malapit ng mag-retire at kaya ninyong mag-antay ng 1 o 2 taon pa, bawat karagdagang taon ng trabaho ay nagdadagdag ng malaking halaga sa inyong SSS o GSIS pension. Para sa ilang miyembro, ang pagantay ng 2 taon pa ay nagdagdag ng 500 hanggang 1,000 piso bawat buwan sa kanilang pensyon habang buhay. Kalkulahin ninyo iyon sa loob ng 20 taon. Malaking pera iyon. Pangalawa, gamitin ang inyong PhilHealth Senior Citizen Benefits nang sabay sa inyong SSS o GSIS benefits. Ang mga retiradong miyembro ng PhilHealth na 60 taong gulang o higit pa ay may karapatan sa libreng inpatient at outpatient na serbisyo para sa maraming uri ng sakit, kasama na ang cataract operations, maintenance medications, at kahit chemotherapy. Ang hindi paggamit ng benepisyong ito ay katumbas ng pag-aaksaya ng daan-daang libong piso bawat taon. Tiyaking updated ang inyong PhilHealth record at alam ng inyong doktor na miyembro kayo. Pangatlo, huwag kalimutang i-combine ang inyong pensyon sa OSCA benefits. Bilang senior citizen, may karapatan kayong sa 20% diskwento sa gamot, pagkain, transportasyon, serbisyo sa ospital, at marami pang iba. Kapag pinagsama ninyo ang inyong buwanang pensyon at ang savings mula sa mga diskwentong ito, ang inyong tunay na purchasing power ay mas malaki kaysa sa iniisip ninyo. Kumuha ng inyong OSCA ID kung wala pa kayo. Libre ito at mabilis lang ang proseso sa inyong lokal na munisipyo o lungsod. Bago tayo magtapos, mayroon akong ilang practical na tips para sa pagbisita sa SSS o GSIS office. Pumunta ng maaga. Nandoon na kayo bago mag-8 ng umaga kung posible. Ang mga unang pumunta ang unang nasiserbisyuhan at ang mga senior citizen ay kadalasang may priority lane. Huwag mahiyang gamitin ito dahil ito ay para sa inyo. Siguraduhin na dalhin ang lahat ng dokumento. Birth certificate, valid IDs, pension records, bank passbook o bank certificate. Mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang inyong papeles. Kung may kopya na kayo ng inyong SSS o GSIS contribution history, dalhin din iyon. Huwag mahiyang magtanong. Ang mga tauhan ng SSS at GSIS ay may tungkuling tulungan kayo. Ang bawat tanong na hindi ninyo itatanong ay posibleng pera na hindi ninyo matatanggap. Kung hindi kayo naiintindihan ng kawani, humingi ng supervisor. Ito ang inyong karapatan. Kung hindi kayo makaalis ng bahay dahil sa kalusugan o kapansanan, malaman ninyo na ang SSS ay may authorized representative system. Ang inyong anak o asawa ay maaaring pumunta sa inyong ngalan basta may notarized special power of attorney at kopya ng inyong valid IDs. Ang GSIS naman ay mayroon ng online portal na tinatawag na GSIS eCard Plus Portal kung saan maaari ninyong i-check ang inyong pension history, i-update ang ilang impormasyon at mag-download ng mga dokumento nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. At simula ngayong Mayo 19, 2026, ang GSIS at SSS ay may panahon ng open verification para sa mga pensioners na may hindi pa naayos na mga record. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para pumunta at suriin ang inyong account. Huwag palampasin ito. Mga mahal na kababayan, nandito tayo sa dulo ng ating usapan ngayon. Ngunit huwag itong maging dulo ng inyong pakikipaglaban para sa mga benepisyong karapat-dapat sa inyo. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa inyong pamilya at sa ating bansa. Ang mga benepisyong ito, ang SSS pension, ang GSIS pension, ang COLA,
ang 13th month, ang survivorship benefits, hindi ito regalo. Hindi ito awa ng gobyerno. Ito ay inyong pinaghandaan. Ito ay inyong karapatan na nakatala sa batas. Ang 15,000 piso o higit pa na maaaring naghihintay sa inyong pangalan sa SSS o GSIS office ay hindi lulakad patungo sa inyo. Kayo ang kailangang lumakad patungo dito. At ngayon, pagkatapos ng video na ito, alam na ninyo kung paano. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapitbahay na seniors. Dahil ang impormasyon ay makapangyarihan. Ngunit mas makapangyarihan ito kapag ibinabahagi. At kung mayroon kayong katanungan o karanasan na nais ibahagi, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Basahin ko ang bawat isa at tutulungan natin ang isa't isa. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi ninyo sinisigurado ang inyong kinabukasan. Magkita tayo sa susunod.